Tayo'y magtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag na hatid ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus, ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus, bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula nitong ating banal na pagdiriwang, buong kapakumbabaan nating aminin at pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan at hilingin natin sa ating mahabaging Panginoon na tayo kanyang patawarin at kaawaan. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Turuan tayong magpatawad sa ating kapwa at patnubayan tayo hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamti ng lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makapandag na ahas, at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Ito'y aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipuli na ng Diyos, nagsisi ang karamihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkayaong pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ang Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao,
Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po at happy fiesta ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating lahat. Viva Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Sa ngalan po ni Father June at ng mga pari dito sa Minor Basilica at Pambansang Dambana ng pong Jesus Nazareno, ang aming pong mainit na pagbati sa inyong lahat ng mabiyayang pambansang pista ng mahal na poong Jesus Nazareno. Magpasalamat tayong lahat sa Panginoon na nagtipon sa atin sa umagang ito. Isang biyaya at kagalakan ang makiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Isang pagdiriwang na puno ng debosyon
at pagmamahal sa ating Panginoon. Sa araw na ito, inaalaala natin ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus at sa kung paanong sa Kanya'y naipahayag ang walang hanggang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos Ama. Sa milyon-milyong mga deboto ng Nuestro Padre Jesus Nazareno dito sa Quiapo, araw-araw nagdarasal, araw-araw sumisimba, araw-araw lumalakad ng paluhod, pumipila sa pahalik, kumakaway, dumadaan tayo sa Kanya sa Kanyang pambansang dambana. At sa gitna ng altar, tila ba sinasalubong tayo ng mapaghimalang imahen ng mahal na poong Jesus Nazareno, pasan-pasan ang krus. Siya ang nagsisilbing gabay sa atin, sa ating pang-araw-araw na paglalakbay sa buhay. At ang kanyang halimbawa ng pananampalataya, sakripisyo at pag-aalay ng sarili ang nagbibigay sa atin ngayon ng hindi matitinag na pag-asa, lalo na sa mga oras ng kabiguan at pagsubok sa ating buhay. At tulad ng ating Panginoon na dumanas ng matinding paghihirap, pinasa ng krus na nagdala sa Kanya sa Kalbaryo, tayo rin, ang bawat isa sa atin, may mga krus na pinapasan din sa ating buhay. Lahat tayo may mga pagsubok, may mga pasakit na kailangang pagdaanan. Maaring ito ay sa ating kalusugan, o sa pamilya, o sa trabaho, o sa ating personal na buhay. Ang mahalagang tanong, paano natin tinatanggap? Paano natin niyayakap? Paano natin pinapasan ang ating kani-kanyang mga krus? Ang mahal na poong Jesus Nazareno ang nagpapakita sa atin ng halimbawa kung paano tayo dapat magpatuloy na kahit nasa kabila ng mga pasakit at pagsubok sa buhay, tinuturuan niya tayo na ang bawat krus ay may dahilan. Ang bawat krus na ating pinapasan may dalang biyaya. At sa kabila ng lahat ng paghihirap, itinuturo at ipinapakita sa atin ng poong Jesus Nazareno, may pag-asang tinatanaw sa huli. Ang pasang krus ng poong Jesus Nazareno ay isang paalaala na sa bawat sakripisyo may tagumpay. Ang kanyang kamatayan sa krus ay nagbigay sa atin ng kaligtasan at bagong buhay. Kaya't siyang ating lakas. Siya ang nagsisilbing ating gabay sa tuwing tayo naglalakad sa landas ng mga pagsubok sa ating buhay. Na para bang sinasabi sa atin ng poong Jesus Nazareno, hindi ka nag-iisa. Sinasamahan kita. Kasama mo akong nagpapasa ng krus sa araw-araw mong buhay. Mga minamahal kong kapatid, ang Panginoong Jesus, ang poong Nazareno, ay kasama natin sa bawat hakbang natin sa buhay. At ngayon, ang poong Nazareno ay muling nagpapaalaala sa atin, maaari tayong lumapit sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya, dala-dala lahat ng kung ano tayo. Dalhin natin sa harap niya lahat-lahat ng kung sino tayo. Salamat sa Nazareno. Maaari tayong laging maging transparent sa harap ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Senyor. Buksan natin ang ating mga sarili at ipakita sa Kanya yung tunay na nilalaman ng ating mga puso. Aminin natin ang lahat ng mabigat sa ating puso. Mga pangarap marahil na hindi natupad, mga panalangin na pakiwari natin para bang hindi dinidinig, mga relasyon na hindi naaayos, mga kahilingan na hindi pa naipagkakaloob,
at maging mga sakit at karamdaman na nais nating mabigyan ng kagalingan, ilapit natin yan sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At gayon din sabihin natin sa Kanya yung lahat ng ating mga pangamba, lahat ng ating mga alalahanin at maging mga kinatatakutan sa buhay. Yung takot natin sa kinabukasan, yung takot natin sa kawalan ng katiyakan, yung takot sa kakaharaping bukas, yung marami nating mga takot at agam-agam sa magiging kapalaran natin o magiging kapalaran ng buhay ng mga pamilya natin. Bukas ang Poong Jesus Nazareno sa pakikinig sa ating mga dasal at hinaing. At ganun din ipakita natin sa Kanya yung lahat ng ating mga sugat ng ating nakaraan, ang mga sugat ng mga masasakit na salita na binigkas laban sa atin, mga sugat ng pagkakabahabahagi na nararanasan sa trabaho, sa tahanan, o sa ating kani-kanya mga pamayan ng pinagmulan. At maging yung mga sugat ng ating mga puso na hindi nagpapatawad o di naman kaya'y sugat ang puso dahil puno ng kasalanan. Huwag tayong matakot at huwag tayong mahiya na ipakita din sa mahal na Poong Jesus Nazareno yung ating mga sugat. Open your heart, talk to Him, bow your head in prayer, and welcome the Lord in your life. Ilapit natin lahat iyan sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Sapagkat kung tayo magbubukas ng ating sarili sa Diyos, maaari nating tunay na yakapin ng espiritualidad ng isang tunay at totoong deboto ng Nazareno. Mga kapatid, mga minamahal na mga kadeboto ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa masayang pagdiriwang natin ng kapistahan ng Senyor, ipagdasal natin na bumuhos nawang ganap ang mga biyaya sa lahat ng nagdedebosyon dito sa pambansang dambana ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang kapistahang ito ng mahal na Senyor ay hindi lamang tungkol sa pagpaparangal natin sa isang larawan o sa isang imahen na malapit sa puso nating mga Pilipino. Bagkus, ito'y isang paanyaya sa ating lahat upang tanggapin, upang yakapin ang ating mga krus din sa buhay. At magtiwala tayo na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, hinding-hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sasamahan tayo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. At ang Kanyang halimbawa ang magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Siya ang magiging gabay natin sa paglalakbay, maging sa mga madidilim na yugto at tagpo sa ating buhay. Kaya sa araw na ito, na nagpapasalamat, nagpupuri at nagpaparangal tayo sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, muli tayong lumapit at kumapit ng mahigpit sa Kanya. Sa Kanya tayo kumuha ng tapang, sa Kanya tayo humugot ng lakas at pag-asa upang mapasan din natin ang ating mga krus ng may pananampalataya, pagsunod, at higit sa lahat, pagmamahal. Amen. Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo'y tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus, ding ginawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal, alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Ating sambitin sa bawat kahilingan, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus, na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa, upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Diyos, samang maawain para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayan ng tinamo sa iyo ni Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay, upang sila'y maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Inihiling namin lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay at handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ianyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami yung yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa mga tukso at sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay at handog ko sa inyo. Tunghayan mo po ngayon ang aming pananampalataya at huwag ang aming marami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inanyayahang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng mga misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinaikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno! Viva!